Pisces, welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede kang makarelate, pwede hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Paalala, ito ay gabay lang. Depende sa'yo kung paano mo ito kukontrolin o i-apply sa sitwasyon mo. At kung napadaan ka, Pisces, sa aking channel, please subscribe, pakihit ang notification bell, share, like, and comments na rin. So, Pisces, ito ang iyong reading for this week, August 3 to August 9, 2026. Ang iyong overall energy, 9 of Swords. Challenge, 7 of Cups. Focus, 6 of Wands. What will happen in the future? 2 of Pentacles. And then the outcome, Justice. So, Pisces, ang iyong energy for this week is 9 of Swords. Feeling alam mo yung feeling down? Na sa tingin mo, hindi mo kayang, wala kang lakas, parang gusto mong kumilos, gusto mong pumasok sa trabaho, pero kagigising mo lang, ang energy mo is pagod na pagod. As in, wala ka sa mood. Gusto mo mapag-isa ka lang. Merong nagpapa-stress sa'yo this week. Hindi ko alam kung sino or kung anong situation. Okay, ang iyong challenge, 7 of Cups. May mga bagay kasi na tingin mo sa ngayon is illusion lang. Na kahit gusto mong gawin, kahit may gusto ka, let's say meron kang, since ito ay love reading, let's say meron kang isang karelasyon. O meron kang gustong tao. Gustong-gusto mo siya. Pero sa tingin mo napaka-imposible. Parang kahit na, alam mo yung pangarap na lang, na yes, nakikita mo, pero hindi mapasayo kung sino man to. At yun ay nagkukos sa'yo ng sadness. Lagi mong naaalala, matutulog ka na lang, yung pa rin na nasa isip mo. Ang iyong focus, 6 of Wands. Kailangan daw, kung may gusto kang marating, or gusto mong ipaalam kung ano yung nararamdaman mo, kailangan mo ng lakas ng loob. Kung kinakailangan ng tulong, humingi ka ng tulong. Hindi naman masamang humingi ng advice. O sa tingin mo kung sino mga kaibigan mo na magpapasaya sa'yo ngayon. Kasi kailangan mo rito ng ng inspirasyon. Yung magbo-boost ng energy mo. Kasi dito ngayon, stress na stress ka eh. So why not? Sumama ka sa mga kaibigan mo, lumabas ka. Huwag mong gawing miserable ang buhay mo. Nang dahil lang sa isang pangarap na sa tingin mo, ilusyon. Hindi mo pa siya makita, hindi pa mapasa iyo kung sino man to, kung ano man to. And then, yung future energy, 2 of Pentacles. Yeah. Parang pagod na pagod ka tuloy. Yung energy mo is, hindi mo alam kung sino yung pagtutuunan mo ng pansin o alin ang pagtutuunan mo ng pansin. O literal na pagod ka dahil sa trabaho. Tapos may iba ka pang sinisingit sa isip mo. Why not mag-focus ka muna kung nasa trabaho ka? Trabaho lang. Ngayon, kung may free time ka at nasa bahay ka na or hindi na oras ng trabaho, then dun mo ipasok yung ibang bagay o ibang sitwasyon sa isip mo para hindi ka nawawala ng balance, hindi ka nalilito. Kasi once na nalito ka, lalong mapapagod, hindi lang ang katawan mo, pati isip mo. Ang iyong outcome, the Justice. Desisyon, magdidesisyon ka rito kung ano bang dapat mong gawin dito sa pinapangarap mo. Itong pangarap mo o gusto makuha na hindi mo pang makuha sa ngayon is regarding sa tao o sa situation na kung sino man ang involved dito. Pero
ang nakikita ko is, pipiliin mo yung kapayapaan mo ng isip mo. Either igogo mo or hindi. Tingnan natin. Nine of Swords. Clarify natin. Queen of Wands. Oh, okay. The Emperor and the Tower. Oh, okay. Ngayon, nagets ko na, Pisces. Itong anxiety na dinaranas mo ngayon is tungkol kay Queen of Wands, kung sino man to sa buhay mo. Hindi maaari, siguradong isang importanteng tao to sa buhay mo. Kasi hindi ka naman magkakaroon ng ganitong energy kung hindi to importante sa'yo. At may nangyaring biglaang ending sa relasyon na to. Na mismong ikaw hanggang ngayon, feeling mo, wala, as in bagsak. Ang baba ng tingin mo ngayon sa sarili mo, parang down na down ka. Dahil sa natapos na sitwasyon dito kay Queen of Wands. Na sa tingin mo, wala na, isang ilusyon na lang kung mapapasayo pa uli o kung mabubuo pa uli itong sitwasyon na to. Pero kailangan mo maging matibay. Hindi porkit natapos na ang isang sitwasyon, importante siya sa'yo, pero hindi mo pwedeng tapusin yung buhay mo o ma-stop ng dahil dyan. Kaya nga, andito si Emperor, kailangan mo maging firm. Kailangan mo magpakatatag. Hindi ko sinabing deadmahin mo, dahil parang wala lang. Ay, alam ko, pero walang imposible sa taong determinadong mag-move forward or mag-move on. Yeah, biglaan to na hindi mo ina-expect. Na kahit anong gawin mo, talagang dun tutungo itong relasyon na to. Na magkakaroon ng separation. Kahit anong control, kahit anong gawin mo. So now, andito ka sa energy na hindi mo pa rin matanggap. Okay, 7 of Cups. The Fool, the Empress, and the 10 of Cups. Kasi ito pala yung itong sitwasyon na to o itong taon to, sa kanya umiikot yung mundo mo. Siya lang yung, let's say, ikaw ay lalaking Pisces. Para sa'yo, siya lang yung maganda, walang makakatalo sa babaeng to o sa taong to. Dahil para sa'yo, kayo ang pinagtagpo ni Universe o ng Panginoon. Hindi na kayo maghihiwalay. Yun yung mga sitwasyon o kumbaga ito yung naging pananaw mo sa relasyon na to. Siyempre, sino nga bang magaan ng relasyon na aayaw ka dahil mahal mo, natural. Yung foreverness ang pipiliin mo o papangarapin mo. Kaso walang forever. So may nag-end. At sa tingin mo, wala na makakapalit sa taong to. Kaya ngayon, kahit gusto mong mag-move forward or magkaroon ng new beginning, hindi mo magawa. Wala kang lakas na loob. Dahil ang feeling mo ngayon is para kang dapang-dapa. At hindi na makabangon. Dahil sa nangyaring to. 6 of Wands. Pero sinasabi rito, klaro naman na may option ka, may choice ka. Marami kang choices. Kaya lang ang tao pagka broken-hearted, parang nasa isa kang malalim na lugar na wala kang nakikita. Para kang bulag. Yes, may makikita ka pero pinipili mong isarado yung mata mo. At isinasara mo na rin yung sarili mo sa mga posibilidad na magbubukas sa'yo kasi kailangan mo na rin mag-move forward 6 of Wands, 5 of Swords, the Devil, and the 10 of Pentacles.
So, kailangan mo raw maging matatag kung kinakailangan mo magbakasyon, sumama sa mga taong magbibigay ng atensyon or inspirasyon sa'yo. Doon ka raw muna, Pisces. I-google mo raw ang buhay mo ngayon o atensyon mo sa trabaho. That's why yung in the future na energy is sa trabaho to eh. So, kung sa tingin mo, yun ang magiging inspirasyon mo at magpapatatag sa'yo while healing, doon ka mag-focus. Pero mix eh. Yes, stability. Ibahin mo sa pamilya o yun ang maging focus mo. Pero feeling mo nakakadena yung paa mo. Kahit gusto mong makatakas sa sitwasyon na wala na, feeling mo ang bigat. Na nagkukos sa'yo ng kaguluhan. Hindi makapag-isip ng tama. Yung sarili mong isip, ikaw ang kinakalaban mo yung sarili mong isip. Pero sinasabi rito, move forward na, Pisces. Maraming taong pwede magbigay ng inspirasyon o magpasaya sa'yo. Pero ikaw, hindi. Stuck ka pa rin dito. Para sa'yo, wala. Wala kang pakikinggan, sarili mo lang. So, mixed emotion to. And then, ang iyong future energy. Two of Pentacles. The Chariot. Knight of Swords. And Three of Pentacles. Three of Pentacles is partnership. Tulungan. Trabaho. So, tama. Diyan ka muna mag-focus. Pagtibayin mo muna kung ano yung dapat mong pagtibayan. Yes, mahal mo ang taong to, pero kailangan mo maging matatag. At yan isa tulong ng pagiging busy mo sa trabaho. Dahil ikaw yung taong palaban. Ikaw yung taong madiskarte. So, huwag mong sayangin ng dahilan sa mga sitwasyon na natapos na. Kasi ito ang karakter mo eh. Isang palaban, isang madiskarte. Pero sa ngayon, ang energy mo is para kang dapang-dapa. Ikaw mismo, ang tingin mo ng sarili mo is napakaliit. Pero hindi eh. Ikaw ay smart na tao. Madiskarte. So, kung madiskarte ka, gawin mo maski sa ibang aspeto, in general. So, kung may natapos na madilim na karanasan, dito ka naman sa tingin mo is magkakaroon ng liwanag. Huwag mong hayaan na yung mga obstacles is humarang sa mga pangarap mo. Kasi ang is, may pangarap ka eh. May iba ka pang pangarap, hindi lang ito. At huwag mong isasara ang pinto sa mga opportunity na binubukas sa'yo. The Justice. Page of Pentacles, Three of Wands, and the Star. Yeah. Kailangan mo raw mag-heal. Yun yung pagdidesisyonan mo. Yung sarili mo muna. Dahil wala tayong control kung nakatadhana na. And this time, ang magagawa mo na lang is acceptance. Kung ano man itong nangyari dito sa relasyon mo kay Queen of Wands, kung sino man siya sa buhay mo. Which is nakikita kong napakahalaga niyang tao sa'yo. Pero talagang ganun. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang ating relasyon or sabi nga nila is soul contract sa isang tao. So, dahil nag-end, piliin mo muna yung sarili mo. You need to heal. And move forward sa mga pangarap na ngayon pa lang meron ka. Mas yun na lang daw ang palawakin mo. Bawiin mo sa ibang aspeto ng buhay mo. Dahil ang tao, laging andyan dyan yung pag-asa. Hindi mo pwedeng tanggalin yan hanggat nabubuhay ka. And dun ka raw mag-focus sa mga bagay na alam mong may kabuluhan. Yes, hindi ko sinasabing walang kabuluhan to. Importante siya sa'yo eh. Pero since end na, dito ka naman sa iyong
stability when it comes to sa ibang bagay, sa iyong financial, sa iyong mga mahal sa buhay, like yung family mo, mga kapatid, kamag-anak, parents. Doon mo muna ituon ang iyong focus. At doon ka maghihil. Unti-unti. Hanggang sa marirealize mo na, okay, it's time for acceptance, ang pagtanggap. We're both waiting for the other to make the first move. Sa ngayon, ang separation ninyo is, maybe hindi naman pang matagalan. May distance, yes, dahil may nag-end. Pero darating yung punto na maghihintayan kayo kung sinong mauunang mag-first move o kung sinong unang makipag-communicate. Maaaring merong mga bagay na hindi kayo mapagkasunduan na nag-cause ng argument, pagtatalo, at dun ang simula ng nangyari, na nag-end. Pero kung parehas kayo is willing na magkaayos, then maaaring ikaw pa rin ang mauunang magsalita o magkaroon ng communication sa inyong dalawa. So Pisces, ito ang iyong reading. I hope nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!